Meron na naman pong sanction na ipinataw mga kabida, ito hong US government, dito ho sa apat na mga judges po ng International Criminal Court, Ito ay pangatlo na po ito mga kabida, na sanction po ng US na ginawa sa International Criminal Court. Una po yung first chief prosecutor po ng ICC na si Bitsuda, nung first term po ni President Trump, mga kabida. At pangalawa, ito na pong sanction po ng US against Karim Khan, yung bagong chief prosecutor po ng ICC. And this time, ito po, apat na mga judges na po ang tinarget po ng US, mga kabida. At alam niyo ba, isa ho dito sa apat na mga judges ay may hawak ko sa kasong crimes against humanity, laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong balita mula sa Inquirer.net, Trump admin imposes sanctions on 4 ICC judges in unprecedented move. Ito po yung kanilang balita. United States President Donald Trump's administration on Thursday imposed sanctions on 4 judges at the International Criminal Court. This move is an unprecedented retaliation over the War Tribunal's issuance of an arrest warrant for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and a past decision to open a case into alleged war crimes by U.S. troops in Afghanistan. Washington named Solomi Bolongi Bosa of Uganda, Luz del Carmen Ibanez Carranza of Peru, Rene Adelaide Sophie Alapine Gansuo of Benin. Okay, ito ho yung judge na may hawak ho sa kaso ho ni Digong, mga kabida, Diyan po sa ICC. At saka ito hong si Betty Holler of Slovenia, according to a statement from U.S. Secretary of State Marco Rubio. Okay, sabi po ni Rubio dito, as ICC judges, these 4 individuals have actively engaged in the ICC's illegitimate and baseless actions targeting America or our close ally Israel. Okay? The ICC is politicized and falsely claims unfettered discretion to investigate, charge, and prosecute the nationals of the United States and our allies, he noted. The ICC slammed the U.S. move, saying it was an attempt to undermine the independence of an international judicial institution that provides hope and justice to millions of victims of unimaginable atrocities. Both Judges Bosa and Ibanez Carranza have been in the ICC bench since 2018. Ayan. Ito po Alapine and Holler ruled to authorize the arrest warrant against Netanyahu and Gallant. Ito yung kaniyang parang general, mga kabida ni Netanyahu sa Israel. Okay? Now, dito ho sa effect, ano pong effect ho dito mga kabida, sa ICC itself, okay? Babasahin natin po, Ito hong balita po ng Inquirer.net, mga kabida. Ang sabi po dito, sanctions severely hamper individuals' ability to carry out even routine financial transactions, as any banks with ties to the United States or that contract or conduct transactions in dollars are expected to have to comply with the restrictions. Ito na po yung epekto po, mga kabida. Kasi mahihirapan po silang gumalaw ho dito, kasi kailangan po ng pera every time mayroon po silang operation, Okay? But paano ho yan? Kasi hindi ho sila pwedeng makapag-withdraw sa mga bangko na mayroon pong ties, sa US government po, mga kabida. At yung, remember yung sanction na inilabas po ng Trump administration, may nakalagay po doon, mga kabida, ang sino mang tutulong dito ho sa ICC
para i-prosecute yung US troops, US citizens, at yung kanila pong kalyado ng mga bansa po mga kabida, meron pong sanction din, ano? So, syempre, kung ikaw bangko, matatakot ka talaga, ano? Magdalawang isip ka talaga na tulungan at i-accommodate itong apat na mga judges, ano? So, wala talaga, no? Hindi talaga sila makakagawa po ng transaction, okay? Dito ho yung problema ngayon ng ICC. Okay? Maraming ang speculation po mga kabida na baka daw hindi na daw makapag-operate itong ICC, ano? Kasi dahil ho dito sa sanction na ito, ano? Tingnan natin itong si Karim Khan. Diba, ang ginawa ho ni Karim Khan po mga kabida pagkatapos po yung sanction na inilabas po ng US, although meron po siyang iniimbestigahan o meron pong iniimbestigahan na kaso involving him, ano, itong sexual misconduct, ano, pero isa po ito sa mga rason kung bakit ho nagbitiw. Okay, nag-step down ito hong si Karim Khan dito ho sa kanyang posisyon bilang chief prosecutor po mga kabida ng International Criminal Court, ano. Baka ito din yung dahilan po, baka po mag-step down po itong mga judges na ito. Okay? At lalong-lalo na po, itong judge na may hawak ko sa kasong crimes against humanity po makabida, no? Ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano? May epekto kaya ito sa kaso po ni Digong, mga kabida? O meron man pong epekto? Ito na kaya yung rason kung bakit po posibleng ibasura yung kasong crimes against humanity, ano? Laban ho sa dating presidente po ng Pilipinas. Ito yung mga speculations po na lumabas, ano, sa online social media po mga kabida dahil ho dito sa ginawa kong sanksyon. At eventually, baka daw ma-abolish itong ICC, ano? Okay? Pero ang problema dyan, kung papayag ba itong 100 plus countries na pumirma at naging signatories po, ano, dito ho sa Rome Statute, ano? Ito hong Rome Statute, ito hong nag-create ng International Criminal Court. At in fact, kabilang ho tayo doon noong hindi pa po tayo umalis. Kabilang ho tayo sa signatories ho dito mga kabida, no? Kaso lang po, noong 2019, umalis ho tayo, ano? Dito ho sa ating membership ho sa International Criminal Court dahil ho dito sa banta during that time, imbestigahan ito hong war against drugs, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kahit na po wala na po tayo sa ICC, ang ginawa ho ng ICC po ay nag-conduct pa rin sila ng investigasyon at eventually, yun, naglabas po ng warrant of arrest, no? At isa ho, itong si Sophie Adelaide Alapine, ano? Gansuo ang naglabas ng arrest warrant mga kabida, no, laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So kaya siya po ay kabilang ho sa sinanksyon ng US dahil isa po siya sa mga nag-participate din sa issuance of warrant of arrest laban ho kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mga kabida. Yun po yung update po ano sa sanction laban ho dito sa apat na mga judges, okay? Baka wala na hong matitira dyan sa mga judges na yan. Mga kabida, no? Okay, baka po sila lahat po ay masasanction. Hindi natin alam ha kung ito po ba ay last na po itong sanction ng US. Okay? Hindi natin alam. Baka po anytime maglabas po another list of names ng mga ICC personnel or ICC officials po makabida na isa-sanction po ng United States government, ano?